Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Hil Apawan at shoutout kay Roberto Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Sa mundo ng 8 direksyon, karamihan sa mga sekta ay may kanya-kanyang mga pangunahing kasanayan, ngunit ibang usapan kung magagamit nila ang mga ito pagkatapos nilang matuto. Sa makatuwid, kailangan natin ng aktwal na labanan. Karamihan sa mga sekta ay naglalagay ng aktwal na labanan sa paghuli ng alagang hayop. Hindi lamang nito kayang makipaglaban sa mga halimaw at kakaibang mga bagay upang madagdagan ang kanilang karanasan sa pakikipaglaban, ngunit talunin din sila upang maging kanilang mga alagang hayop sa kontrata at mapahusay ang kanilang komprehensibong lakas. Ito ang pinakamahusay na pagpipilian. Sa makatuwid, ginawa rin ito ng nihilismo. Ito ang unang pagkakataong mag-practice pagkatapos makapasok sa paaralan. Sa mundo ng lahat ng direksyon, ang antas ng Ling Chong ay maaaring tukuyin bilang 5 grado, purple gold, gold, red, yellow at bronze. Ang iba't ibang mga antas ay may iba't ibang mga epekto, kaya ang pagpapabuti ng lakas ng master ay ganap na naiiba. Pagkatapos mahuli, ituturo ko sa iyo ang ilang mga intermediate na kasanayan sa pag-atake ng pinto na ito. Panipi, Elder Martial Sister, mayroon akong isang spirit pet. Maaari ba tayong matuto ng magic, direkta? Tama ang Aaron. Siyempre, sabik siyang matuto ng mga kasanayan sa pag-atake. Kahit papaano sa kasong iyon, maaari siyang magkaroon ng kapangyarihan ng unang digmaang pandaigdig. Kung mas mabilis kang matuto, mas mabilis na makakalabas ang Aaron at mahahanap ang mga taong pango, maa-unlock ang kapangyarihan ng selyo, at pagkatapos ay makatawid siya sa mundo sa lahat ng direksyon. May alaga ka ba? Bahagyang kumunot ang mga kilay ni Willow ni Qin Shuang. Sasabihin niya kay Aaron kung paano mahuli ang Ling Chong, ngunit unang sinabi ito ni Aaron. Tsaka may alaga din ba ang alipin? Kahit na mayroon, ito ay hindi pangkaraniwan. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang mga ordinaryong tao sa mundo ay may pangunahing kapangyarihan ng World War I kung minsan ay karaniwan na mahuli ang mahihinang maliliit na hayop bilang mga alagang hayop. Parang may aso ang tao. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga Seikiko ay namamalagi sa antas. Tanging ang mga high-level na psychics lamang ang makatutulong sa mga tao. Kahit na mayroon ka, hindi bababa sa lakas ng Ling Chong ay dapat na napakalakas, upang matulungan ka. Qin Shuang daw. Aaron tiwala sa sariling ngiti, pagsasalita ng aking espiritu alagang hayop, ito ay dapat na medyo malakas. Nang makitang hindi naniniwala si Qin Shuang, direktang inilabas ng Aaron si Linlong. Si Linlong din ang pinakamatibay na pag-iral sa mundo ng Xuanyuan. At saka, isa siyang dragon at nasa kamay niya ang puso ng dragon. Iniisip ni Aaron na sa mundo ng lahat ng direksyon, kahit na hindi siya isang napakalakas na pag-iral, hindi siya maaaring maging mahina. Sa pamamagitan nito, maaari nating laktawan ang yugto ng espiritual na pabor at matutunan ang susunod na hakbang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ni Qin Shuang si Lin ng matagal ngunit biglang tumawa. Nagulat si Aaron. Hindi niya inaasahan na napakaganda ng ngiti ni Qin Shuang. Parang ang natutunaw na iceberg na naging tubig ng nyebe at muling binuhay ang lahat. Nag-init ang mga tao doon saglit. Aaron, sabi mo, ito ang iyong alaga. Tinakpan ni Qin Shuang ang kanyang bibig at sinubukang panatilihin ang kanyang posture. Pero nakakatuwa, hindi alam ni Han Sanchen kung bakit siya tumatawa ng ganito. Higit pa rito, nakagawa siya ng gawaing pagpapayunir ng hindi sinasadya.
Simula nang maging matanda si Qin Shuang, hindi na siya kailanman tinukso ng ibang mga lalaki. Ngunit natapos ang Aaron. Sa oras na ito, siya ay nalilito, Kuya Marshall sister, oo, ano ang problema? Pula at puti din si Linlong sa nakangiti niyang mukha. Bagamat sinundan niya si Han Sanchen sa nihilism sa maikling panahon, alam niya man lang na walang pakialam si Qin Shuang na ngumiti, ngunit ang huling ngiti ay makikita sa kanya. Nag-alaga ka ba ng maliit na ahas? Medyo gamaan ang loob ni Qin Shuang sa oras na ito. Ahas, Linlong at Aaron sa parehong oras ay mahigpit na nagdududa sa paraan. Ito ay isang dragon. Isipin Qin Shuang kung paano matalino. Ang orihinal na ahas at dragon ay hanggang hindi malinaw. Aaron sa mayroong isang ahas, ngunit ang problema ay na hindi niya pinakawalan. Sa mundo ng lahat ng direksyon, walang pagkakaiba ang dragon at ahas. Ang dragon ay ahas, at ang ahas ay dragon. Nakangiting paliwanag ni Qin Shuang. Anong ibig mong sabihin, Kuya Marshall sister? Tanong ni Aaron. Sinabi ko lang sa iyo na ang Ling Chong ay may 5 antas, ang pinakamababa ay dilaw at tanso. Naalala mo ba? Qin Shuang daw. Tumanggo si Aaron. Ayon sa pagtatansya ng Aaron, gayunpaman, dapat mayroong dilaw na antas. Sa mundo ng lahat ng direksyon, ang dragon at ang ahas ay kabilang sa unang klase. Wala sila sa hanay. Ano ang ibig sabihin ng wala sa uso? Tanong ni Aaron. Umiling si Qin Shuang, ang tinatawag na hindi sa batis, na nangangahulugang kahit na ang pinakamababang antas ng tanso ay hindi binibilang. Nagulat si Aaron. Pagkatapos niyang dumating sa mundo ng 8 panig, ang mundo ba ng 8 panig ay nawala sa hangin, o hindi niya nagawang iangat ang kanyang espada? Hindi ba't sinabi ni Linlong na mas gugustuhin niyang hindi maging buntot ng phoenix kaysa ulo ng manok? Gumawa nga siya ng ulo ng manok, pero itong phoenix tail ay hindi mukhang phoenix tail. Ito ay buntot ng manok. I'm a little sorry about my 3 years engagement with you. Walang imak ang puso ni Aaron. Sa simula, pinilit niyang igapos si Linlong. Hindi niya alam na magiging ganito ang sitwasyon. Makinig ka sa akin para magpaliwanag. Hindi maliwanag ang mukha ni Linlong. Pwede bang hindi ako makinig? Inilibot ni Aaron ang kanyang mga mata. Ay, gusto rin sabihin ni Kilin. Sa oras na ito, sinabi ni Qin Shuang, bueno, iligpit mo ang iyong maliliit na laruan, dadalhin kita upang mahuli ang tunay na alagang hayop. Tumanggo si Aaron at binawi si Linlong, naririnig mo ako, munting laruan. Well, hayaan mo akong magpaliwanag. Ang Aaron ay tamad na nakinig. Pagkatapos kolektahin si Linlong, sinundan niya si Qin Shuang na umalis sa bahay na pawid at pumunta hanggang sa likod ng bundok ng Sefeng. Ang likod na bundok ng 4 na taluktok ay berde at makulimlim, na may mga kanal at ilog na nagsasagupaan. Pagpasok pa lang ng mga tao, halos harangin na sila ng malalaking puno na nakatikip sa langit. Sa kailaliman, nakakarinig sila ng mga ibon at hayop na umaawit. Naglakad si Aaron sa harapan, hindi lumakad ng ilang hakbang, pagkatapos ay narinig ang magaan na boses ni Qin Shuang, gusto mong mamatay, pumunta sa harap ko. Sa pagbabalik tanaw, lumitaw si Qin Shuang na may malamig na mukha. Maraming ligaw na hayop sa likod ng kagubatan ng bundok. Sa iyong kasalukuyang antas ng pagpasok, maaaring patayin ka ng isang dilaw na alagang hayop at tumakbo sa harap ko. Qin Frost cold voice bumubulong ng paraan. Nahihiya ang mukha ni Aaron. Ugali na talaga niyang maglakad sa harap niya. Pagkatapos ng lahat, si Xuan Yuan o ang lupa, siya ang palaging pinakatanyag na tao sa harapan. Ang likod ng bundok ay umaalon. Kapag pumasok tayo sa gitna ng likod ng bundok, maaari tayong makatagpo ng mga espiritong hayop. Sa oras na iyon, dapat mong tandaan na sundan mo ako ng malapitan. Huwag kang magulo nang wala akong utos, alam mo ba? Ang mga high-level spirit beast ay talagang makapangyarihan. Kahit si Qin Shuang ay hindi sigurado kung mananalo. Taon-taon, maraming mga alagad ang pinapatay ng mga espiritong hayop sa proseso ng paghuli sa mga espiritong hayop. Ngunit tulad ng seremonya ng pagpasa, gaano man karaming tao ang mamatay, dapat dumalo ang lahat ng entry-level na mga disipulo. Tumanggo si Han Sanchen, sumunod kay Qin Shuang at tumungo sa likod ng bundok. Makalipas ang halos 1 oras, naglakad sila papunta sa masukal at malawak na kagubatan. Bagamat tahimik sa kagubatan, may mga pagpatay sa lahat ng dako.
Sinabi ni Qin Shuang, nandito na tayo, seryoso ang Aaron. Ang mga mata ni Han Sunny ay parang mga mata ng lawin, mabilis na tumitingin sa paligid. Ipinikit ni Qin Shuang ang isang puting mata, bagamat dumating, ngunit hindi kumakatawan sa pagkakaroon ng maraming espiritong hayop, hindi mo kailangang kabahan. Tumanggo si Aaron, ngunit hindi lumuwag ang kanyang pagbabantay. Hindi lumakad ng ilang hakbang, biglang, Aaron's mata, sa isang malayong damo. Well, wag kang masyadong kabahan. Spirit rabbit lang yan. Ang walang imak na paraan ni Qin Shuang. Nga pala, naisip mo na ba kung anong uri ng alagang hayop ang gusto mo? Attack, o defense, o iba pang auxiliary class, bukod pa rito, anong hugis ang kailangan mo? Lalaki ka sa huli, pumili ng dominanti. Qin Shuang daw, masama ba talaga ang linlong ko? Ang mahinang paraan ng Aaron. Pag binanggit mo ulit ang ahas mo, itataboy kita agad. Malamig na sabi ni Qin Shuang. Aaron obediently shot up, sa pag-atake. Ang pinakamahusay na pag-atake ay ang pinakamahusay na depensa. Aaron lamang disdains upang hindi ilipat tulad ng isang bundok, kung ano ang gusto niya ay pumatay. Matapos maglakad ng halos kalahating milya, ang mga mata ni Aaron ay muling inilagay sa mga palumpong na malayo. Elder Marshall Sister, ito na ba ang espiritong kuneho? Aaron finish, tumangala sa Qin Frost. Sa oras na ito, Qin Frost buong tao Liu may mahigpit na kulubot, isang silver sword sa kamay na ilusyon na hugis, ay hawak ng mahigpit niya. Kasabay nito, inabot ni Qin Shuang at hinaranggan ang Aaron sa likod. Napakainit ng pagkilos na ito. Si Qin Shuang ay gumawa ng kakaibang maliit na kilos gamit ang kanyang kanang kamay at kumaway patungo sa bush. Ang bush ay tila natatakpan ng isang patong ng pilak na pulbos. Saglit lang, biglang naglaho ang bush. Isang kabayong may mahabang puting buhok ang tumambad. Ang mga mata ng lalaki ay parang mga mata ng kuneho, at ang kanyang mga paa ay parang mga paa ng oso. Mahahaba ang kanyang mga paa sa harap at maikli ang kanyang likod. Napaka-cute niyang. Tingnan. Tian Ken Xiaofeima, ang swerte mo. Magiliw na ngumiti si Qin Shuang. Natawa na naman siya. Ang Chang Ken Xiaofeima, sa hinaharap, ay maaaring lumaki hanggang sa gininto ang yugto ng alagang hayop. Bagaman ito ay tansol lamang ngayon, ito ay lumalaki ng napakabagal, ngunit hindi bababa sa ito ay may hinaharap. Handa ka na ba? Si Qin Shuang ay nasa mabuting kalagayan at hitsura pabalik sa Aaron. Ang Aaron ay medyo hindi interesado. To be honest, cute at maganda talaga ang Little Pegasus, pero ang problema ay sobrang cute. Iniisip ng Aaron na hindi ito sapat. Gayunpaman, ang pagsubok sa Ling Chong ay isang kurso pagkatapos ng lahat, kailangan pa rin itong gawin ng Aaron. Gamit ang kakayahan ng isip ng nihilism sa kanyang katawan, iniipon ni Aaron ang kanyang enerhiya sa kanyang kamay, na nagpuntirya sa Xiaofeima, na isang lumilipad na espada. Brush. Isang ice sword ang ipinasok mismo sa likod ng maliit na Pegasus. Pagkatapos, sinamantala ng Aaron ang pagkakataong magpasok ng tatlong lumilipad na espada sa harap nito at kaliwat kanan. Ang apat na espada ay nakulong. Ang natarantang Pegasus ay walang paraan upang makatakas. Layunin niya ang Aaron at plano niyang subukan ito. Sumuko. Aaron isang pagngisi, tipunin ang lahat ng enerhiya sa kaliwang kamay, bitawan ang huling suntok. Sa oras na ito, ang maliit na Pegasus ay umirap din ng galit. Inipon ang buong lakas ng katawan at tinutukan ang Aaron. Sa dagandong ng galit, isang malaking sinag ng liwanag ang direktang dumating sa Aaron. Boom! Biglang-bigla, nang makasalubong ng Aaron ang liwanag na haligi ng Pegasus, biglang may gumalaw na posisyon sa di kalayuan. Hindi alam ni Han Sanchen kung ano ang nangyayari, kaya naramdaman na lang niya na bigla siyang binangga ng isang malaking mak tulad ni Dashan. Ang buong katawan niya ay parang papel na dinadala ng malakas na hangin. Nadapa siya at lumipad papunta sa kakahuyan sa likuran niya. Bang! Nang baliin ng katawan ni Aaron ang mahigit 10 punong magkasunod, huminto siya sa wakas sa harap ng isang malaking puno na may kapal ng isang tao. Sa isang mapurol na tunog, ang Aaron ay tumama ng husto sa lupa, at naramdaman lamang ng kanyang lalamunan ang amoy ng eskarlata. Natigilan siya ng ilang sandali, ngunit tumalsik pa rin. Naramdaman ni Aaron na gumalaw ang buong viscera. Hindi niya alam na kung hindi dahil sa gininto ang ilaw ko, kahit 10 beses niya ibinaba ang tawag.
Lumipad pa atras si Han Sunny. Sa ganitong kalayuan, may malalim na kanal na kalahating metro ang lalim at 2 metro ang lapad sa lupa, hindi ito ay isang tansong alagang hayop lamang. Napakalakas ba nito? Gustong suportahan ni Han Sanchen ang kanyang sarili, ngunit nalaman niyang ang kanyang buong katawan ay wala sa kanyang kontrol. Ang mahalaga, kahit huminga lang siya ay nabunot niya ang matinding sakit ng buong katawan niya. Sa oras na ito, biglang gumalaw ang malalaking puno sa likod ng Pegasus. Pagkatapos, dahan-daang lumabas sa puno ang isang higanti. 3 metro ang taas nito at 2 metro ang lapad. Sa isang paa sa gilid, may bahagyang nanginginig, kumunat ang mga kilay ni Big Pegasus Chinchuang, at bumagsak ang kanyang mga ugat. Paano lilito ang halimaw na ito sa likod ng bundok ng Sefeng? Ito ay isang tunay na gintong hayop, paano iyon? Puno ng pag-aalala at takot ang mukha ni Chinchuang. Ang kapangyarihan ng gininto ang hayop, maging ang kasalukuyang paglilinang ni Chinchuang, ay hindi niya kayang pantayan, ngunit ang gintong hayop ay madalas na naninirahan sa mas malalim na lugar. Paano sila makakarating dito? Ngunit sa oras na ito, hindi siya masyadong nagmamalasakit. Tingnan ang malaking Pegasus na galit kay Aaron, kinuha niya ang espada ng diretso sa malaking Pegasus upang patayin si Chinchuang na parang isang engkanto. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.